ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igalamay ng adlaw ka natutanan og welcome dahil sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala na kamusta mo tanan dyan. Ay na magkalistract ka na kung kinsa ng tawhanan na nasa kong likod. But kinsa na, hindi mo na kailan. Bitaw mga igala, ay kamusta? Okay, mga mandihan, no? Nanay ginabantayan ng low pressure area dahil there is a towards kung may galano, dapat sa may east, northeastern Mindanao, mga sa east of northeast Mindanao, mga galano. So, bantay-bantay na kita kay kapit na gid, musulod na gid, no? Kay sa itong balita po mga galano, abay, kuan, pila ta ka buok, kuan, 19 ka bagyo, nga musulod diri sa tuwa sa Davao region, mga igala, hangtod November. Oh, so, kuan gid, no? Ingat-ingat gid ang mga katambayan gid, no? Labi na nga, wala pa na ikasulbaran ng pagbaha diri karon mga igala katungod sa mga naupaw na kalasangan. Mo na isa sa mga hinungdan mga igalang ginabaha ta diri kay di na mo-absorb ang ilahang ilahang tubig sa taas, no. So mo na tong so anyways mga katambayan, no, kaning kay kabukiran, no, pero well, kagahapon mga igala, no, tagaan taog chance sa mga katambayan nga makasulod, no, or maimbitahan, no, para masuroy ang katong mountain tunnel mga igala, no, diya sa may Barangay Waan, mga igala, para sa kanang ginatawag na ito nga Davao City Bypass Project, mga igala, no, gikan Panabo, no, pero kanina may pinakanindot mga igala, it's because ang parkis na si Twin Tunnel, mga igala, no, nga nagbangag dito sa nagbangag dira sa kanang bukid dira sa may Waan, may gala around 2 kilometers sobra 2 kilometers pod, no, ang iyang gitason mga katambayan, no, and also mga katambayan, no, pindot baya pod, no, pakita nato, no, sa mo namang pagsuroy kagahapon, no, kauban ng kuan din na mga galat Japanese consultant, no. Pila ba na ka minutes na nga video? Totalan, pila ba na ka minutes na video?
Okay, ako man ano, gikan sa pikas cellphone, asa naman to? Mga kuan po na siya kapin mga katambayan ka-agree. 6 minutes din, no? So, muna, nasulod namin dito, daghan tayong explanation dito, no? Taas food ba yan, no? Oh, lindot kayo ang kuan mga ka-agree. Ka-agree. Mga katambayan, no? Ma-distract ko sa kung kaninaungan ma-distract ko, no? So, tanaw na to, ha? Muna siya, no, pagsulod dito, actually lapok, no, kay kan biya ulan pud biya ato. Ulan pud biya. So, kung nindot to, tanawang semento mga tambayan, no. So, natoy mga facilities diha do nga facilities na butang diha, no. So, mura ang kandidacia is mura siya kanang expressway type, no, expressway type nga mga unsa ni expressway type na siya na mga galo nga magnanay toll, tapos na siya bawal motor mo agi dire if ever na maabrehan na mga galo nga gikan Panabo padulong sa Turil, kung ako nagkamali, no, pero kaya siya by package ni siya mga katambayan, no. So na package 1-1, package 1-2, tapos package 1-3. Tapos ang package 2 is muna to na dito sa may Davao del Norte na side, no. So muna to mga packages daw. Sumala pa sa tong nakahinabi mga igala is kuan daw na siya. Ang diri sa may package 1 o 2 kay kuan siya. JICA funded daw na siya or loan din na siya, loan, no. Tapos ang package 1-1 og 2 murag mo na siya ang kung wala ko nagkamali, no. Tapos ang package 3 is murag lahi siya nga grant pero mag Japanese government gihapon, no. Mo na siya ang explain dito gagahapon mga tambayan, no. So actually na ko personal na video nga sa ko ang sariling Facebook account, no. So pwede ninyo to matanaw, no, kung kinamon to interview pod with engineer Jose Reyes mga igala, no. So actually na-upload po na mo to, no, kanina upload ako nga video sa sa Radyo Pilipinas Davao page, no. Katong interview pod kang engineer is ang project manager sa package 1, no. I think package 1, 2 and 3. Okay, tungod mo na tong mga foreign funded siya na tapos sa isang local na, no, or ang national government ang mag-fund nga sa tawag gani nga package, no. So hopefully kumahuman na siya, no, nindot. So bulakos man dito sa mga sa takunan mga igala, sa makuha na gyud ang sub-Saharan takunan mga igala. So mo na, no, ang kuha na mo, no, pagsuroy dito sa pagsuroy sa sulod sa maong kuha mga igala mountain tunnel. Anyways mga katambayan, no, sa itong pagbalik atong paminawon mga igala, no, ang specs sa maong project mga igala ug uban pa nga mga pangutana sa media, no, with regards aning kaning Davao Bypass project mga igala, no, Davao City Bypass project mga igala, no, pinaagi sa una ang project manager nga si tawagan ni mga igala si engineer Jose Reyes mga igala. And ang katong mga igala Japanese consultant, no, magstorya mo siya na si Mito Akira, ang project director sa Shimizu Corporation mga katambayan. Anyways, balik kita man lang sa importante pahinumdum ning ato si Bianan. Balik kita mga igala diri sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito mga igala. Yes mga igala, no.
Kumusta yung mangusta gyapon ka? Wag nag-intro. Anyways, may gala sama sa to ang unang bahin sa to ang programa no. Atong gihisgutan no kaning kuano pagsulod namo, pagbisita, pag-tour namo sa tawagan ni mountain tunnel no sulod sa Davao City Bypass Road mga katambayan. And of course mga katambayan no moto no amo ang kuano gipangutana na this time among gitan-aw dito no gwapo ba gid mga igala. And gwapo ang mga kalsada mga igala no adapting the Japanese technology mga igala nun. Actually nindot sa mga kundi siya dili lang kininot hastang ninduta if mahuman na gyud nga project no. Problema lang kato sa mga kailang nga nakamotor murag bawal mo diha mga mga katambayan no. Kaagri gid ako murag bawal mo diha no kay murag expressway type siya nga bypass road daw. Anyways, aron nga masabtan nato ang mga igala na kung sa mga specs sa proyekto balik no. Pila na ba ka percent na human o sa pabanalain ana atong paminawan mga igala no ang project manager sa Davao City Bypass Road na si engineer no para lang ni sa package 1 ha nga project manager nga si engineer Jose Reyes mga igala ug ang kuano ug ang project director mga igala no nga Japanese no laylain mga igala si Sir Mito Akira no sa Shimizu Corporation. Atong paminawon. Ang bisita po natin ay yung package Batasman. Actually, yung Davao Bypass Construction Project is a 45.5 kilometer from Guys Sirohan up to JP Loren Pangako. So, ito po natin is just one package of the 6 packages. Ito is natin by 6 packages. Yung Batasman, 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 which is foreign assisted by China. So all other packages, plus 1, plus 2, and plus 3, ito po ay funded. All foreign assisted projects, plus 1, plus 2, plus 3, are ongoing now. For the only funded projects, 2 are ongoing, plus 1, plus 2. The main segment, it is 2 going to JP Loren Pangako, is under procurement. Basically, 5 packages ng full 4.5 bypass are ongoing now. So, balik po tayo sa Batas pa, which is nag-review tunnel. Right now, as of May 31 po, our total accomplishment, including the roads, bridges, underpass, farming component, hindi namin paano sa inyo ng scope of works. So, as of May 31, 59.87% or 60% accomplishment component. Now, if we are talking about the tunnel, yung mga ating bisita, which is the door arm, ang establishment ko rin is 100 meter. Lalo sa parts, nagkaroon po kami ng breakthrough, pockets, at hindi na po ito nakabita namin ng establishment. Now, after the meeting establishment, ongoing po yung mga ibang works, pavement, o other components ng natin. So, establishment pa po yung sinasabi ng 100% for the northbound. For the southbound, we have a balance of items of the day. I will record 117 meters to the exact balance natin sa southbound. So ito, we are targeting the breakthrough pag-ibig ang components by end of July or by month of August. Same lang sa beginning of August. So last time, we had the ceremonial event, we have now studying, we will also elaboration na after completion. So, ang target po namin, completion of the whole package Batasman is either by the end, last quarter of 2026 or first quarter of 2027 to be operational. So, during the operations for the tunnel, magkakaroon po tayo ng session yung ProBD, sila po mag-operate dito, tapos may meron tayo ng meetings, sila mag-control na nasa ating board, sila mag-control na ating operations sa maintenance. So right now, almost all buildings are located, pinakita nyo under construction of Luri,
60% is para lang sa package 1-1 until 1-3. 10.7 nilalagay package 1+1. 10.7 po kasi ang steps ng 1+1. So, 60% the low base, the bridges, the low base, the 1 base, the 2 base, and also other fast overpasses. So, yun ang aming mga speed. So ito yung Barangay Takunan, Matina, Biyaw, Magtuod. Yes. Kasama po sa walas. Wala tayong packages. Sa mga handle, also Manila. Sir, yung buong project, target natin na tapos? Kasi ito, ang bawang packages, iba-iba ang starting date. Like 1+2, kasi started last year. So, ang choice ko na gawin sa project is 3 years. So, pipil ako na pwede pa. Kasi iba-iba na starting date. Dito sa Israel. Ito lang ako na napapason. September 21, 2020, which is today, kaya next day, nalakaw ko rin. Pasal yung kasasalan mo sa loob, parang tinawag yung tulis at pasal ng first one. Do you have plans na mag-farm na lang sightseeing sa mga turista? Yes, actually, design ito expressway tayo. Kaya kayo rin mag-invite yung pupuntahan Oo, kahit sa puso, meron tayo mga kaibigan natin doon, 300 meters lang yun. Pero, pag-lapit tayo, pupuntahan tayo. So, ganun lang muna natin. Kasi first step, YouTube, mga tayo sa Ano kasi yung design para katambayan ng sa kayo na sa contract agreement pa. Siguro yung future, hindi na sila ang original office na hospital over. Kung na-expiry, tatanong na natin sa future level. Sila ang rolling na mag-ahawak ng mga penas. Siguro pwede na sila. So, ulitin natin yung travel times sa South Mall. Hindi, so, parang isigawan ng aming nasa report namin, kung tayo sa highway, 1 hour and 44 minutes, magiging 49 minutes. Sir, curious lang, nun sa may mga emergency passes, if operational na siya, yung mga tourist na gusto mag-take ng photos inside town. No, gagamitin lang siya tuwing emergency. At tuwing yung natin siya, hindi mo lang open. Mag-open na siya pag yung emergency. Yes. So, ano din ba yung KPH na ano? Speed limit. Yes, our Japanese pag sa ako speed limit 60, no? Speed limit 60, Ilang houses affected ito sa lahat ng Actually, sa ating 45, sumobra namin sa pagkakaroon ng engineering, napakarami rin. Kasi during the taon, nangangaral siya ng nangangaral, kaya nagkaroon ko ng pagkakaroon sa mga institusyon. Ang dati sa engineering, meron na rin siya. Ngayon ang medyo, yes, wala siya sa original So, clarification, sir, yung panel, two-way siya o one-way na? One-way po sa ako namin ito. Gawin po sa ako, dito na tayo. Gawin po, then cross passing. Sir, bakit mas mahaba yung sa south kaysa sa north? Mas mahaba ang length niya. Ako din ang curve siya. It's because of the curve? Oo, yung curve ng curve. Sir, may conflict siya. Yes, yan ang original proposal nito. Kaya meron tayong processing, pero starting now, Or mas cheaper than parang endless
Kasi hindi naman namin ang pwede-expire yung data dyan. Kasi meron tayo mga exit rate eh. Exit, baka ayaw nila naman po. So it's a expressway type. Yung highway natin, expressway. Doon is to be. Private lang siya, sir. Private lang. Private cars, vehicles. Walang ano? Or buses. Wala pa. We don't have the buses. Buses. Trucks na ba? Was included in your study during the detailed engineering design. Are there any fault lines? So there are no fault lines? No fault lines? So there's none? Especially in the fault zone. But some linear, the small fault zone is in Japan, here, the Philippines, Japan, almost similar to Japan. So in this model alignment, there is no big fault zone. But linear with small fault zone. Of course, in alignment we encounter. Thank you. So I'm just a photographer. I'm not a designer. So I think during the design stage, there are no fault zone, also no big margin, avoid the big slope sliding area. Then I think select the alignment for the cone. This for the design stage. But sorry, I'm not designer. I'm just a photographer. But general
for the design. How to decide the alignment? First, study the geology. Then the whole zone was a big siting area and so on. Then avoid this area. Then we decide alignment. Also total area also. Where the total area for the opponent, topography also has more. Is it okay? Sorry, my English is not good. So, mo to mga igala, no? I hope nasabtan ninyo, no? Nasabtan ninyo to ilang giingon, no? Pero mo to mga question and answer na mo kagahapon mga igala, no? Dito sa site mismo. Dagang salamat dahil sa itong Department of Public Works and Highways Region 11, no? Especially sa ilahang spokesperson, no? Nga si Sir Dean Ortiz, mga katambayan, no? So, no? Dagang salamat Sir Dean sa pagpasuroy sa MUA, sa group, no? Especially sa Davao Peace and Security Press Corps, no? Nga mo'y nagpadalag letter. Bitaw ay dahil salamat sir, at least no na namin mapakita pud ba no nga dili lang mi more on nag-rely sa mga pictures na gina-post sa Facebook, no, at least na mi first hand na kuan ba no na napakita na gid sa inyo ha, no, at least napakita na gid nato sa to mga mga followers sa katong mga media outlets nga nag-adto didto, di ba? And makahatag po sila impression po ba no kay dako big ticket project ni under Build Better More program mga higala no sa tong gobyerno. So nindot ni nga mahuman ni no, although naganaingon na kwan sa bill pa nitong dati mga higala. Well, this is the legacy of Akwan, this is where your taxes go mga higala, no. So nindot gid nga magbayad ta mga tax, no? Anyways, mga katambayan, matay kong oras ang alam sa Tibok Perso sa DXRP, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, may kalako niya kauban Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hantong sunod na usab, daghang salamat o mayong adlaw kanatong tanan.